Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay umiral ang kapayapaan at pagkakasundo-sundo kung may pagsisisi at pagbabago at pagpapatawad. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo mga mensaheng ito mula doon sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo Kabanata 4, talata 17, ito po mensahe. Magmula noon ay nangaral na si Jesus na ang wika, pagsisihan ninyo at inyong mga kasalanan sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas Kabanata 5, talatang 31 hanggang 32. Itong mga mensahe. Sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng mga gamot ng sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ng mga makasalanan o ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Patuloy po natin kay Apostol San Lucas Kabanata 6, talatang 36. Ito po. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Patuloy po natin kay Apostol San Lucas Kabanata 17, talatang 1 at talatang 3. Ito po ang mensahe. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangangilabot ang sasabihin ng taong panggagalingan nito. Kaya mag-ingat kayo. Kung ang kapatid mo, pagsabihan mo at kung nagsisi, patawarin mo. Ito po ang mga salita ng ating banal na Panginoon Diyos at sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo at kanyang mensahe sa atin sa pagbabahagi ito ng The Bible Evangelization, ating pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon ay sa kanyang gabay at paghahari. Ngayon, ipaliliwanag ko po sa inyo ito mula dito sa tema na umiiral ang kapayapaan at pagkakasundo-sundo kung may pagsisisi at pagbabago at pagpapatawad. Yan. Ngayon, nais pong ibaba natin banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo na upang umiral yung kapayapaan at pagkakasundo-sundo. Na nais ng ating banal na Panginoon Diyos ay sa pangkalahatan ay tayo ay mag-isabuhay natin ang mabuting balita. Isabuhay natin ang mga aral ng mabuting balita at mamumuhay tayo ng mapayapa at may pagkakasundo-sundo. Mula sa pamumuhay na nais ng ating banal na Panginoon Diyos, kagaya na tayo mamuhay ng maka-espiritual. At ang pagsunod natin dito, ay magbubusod sa atin sa matatag na pamumuhay upang tayo hindi magkasala at tayo ay sa ating pananampalataya sa tayo kaligtasan spiritual. Ngayon, particularly kung tayo ay nagkasala, sapagkat tayo naman lahat ay makasalanan, simula-simula ng tayo ay isugo ang Panginoon Jesucristo para tayo patawarin, tayo ay magbalik loob sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at pagsisihan natin yung ating mga pagkakasala. Primarily, at ang mga pagkakasala, kung tayo ay nagkakasala, nakagagawa ng pagkakamali, at kung talim pa ng paghahari ng demonyo, magbalik loob tayo sa Diyos. Kung tayo may pagkakasala, pagsisihan natin yun. So, sa bawat mga henerasyon mula noon, kung tayo ay mayroong naging kasalanan, tayo ay magbago. Pagbalik loob, kung tayo ay hindi pa nabibindisyonan ng Kristyanismo o ng pananampalataya natin sa Diyos, o pakikisa sa ating simbahan. So, tayo ay tayo magbalik loob, tapos yung mga pagkakasala natin, tayo na pagbibigyan ng ating banal na Panginoon Diyos, yan, magsisi tayo. At para yung mga nagagawa nating kasamaan, krimen, yan yung nagdudulot ng kaguluhan. Mga pagkaya mula doon sa paglabag sa 10 kautusan, yan ay mga mabubuting gawa na kapag yan ay nilabag mo, ay gulo ang mangyayari. Kagaya ng pagpatay ng tao, kagaya ng iba't ibang mga masama binabanggit diyan na kapag
Kapag ikaw ay nilabag mo yon at ginawa mo, ikaw ay magkakasala at gagawa ka ng gulo. So, yan ay mga at iba't iba pa mga pagkakasala o kademonyuhan o evilness na maaaring bumidul ng guluhan. So, kaya dapat ay magsisi at magbago sa pamamagitan ng Panginoon. Okay, so, at kung yung tao na nabiktima mo ng iyong pagkakamali, ay yung humingi ka ng kapatawaran sa kanya upang kayo ay magkasundo. Pangalawa, yung nabiktima mo, dapat sila ay magpatawad. Kaya ng pagpapatawad na ginawa natin ng Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. Doon sa relasyon natin sa Diyos ay tayo ngayon ay wala nang hindi na tayo ngayon kaaway ng Diyos kung tayo ay babalik loob at naiwasan na yung kaguluhan na mula doon sa pagpanig sa kadiliman, sa demonyo, pagkakasala at pagkalaban sa Diyos. So yan ay malinaw na malaking kaguluhan at yung mangyayari pa pagdating ng takdang panahon na makalaban tayo sa ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon, at sa pamamagitan ng mga paggawang mga pagkakamali, aside from tinutiligsa mo yung Diyos, direkta. Ngayon, kung tayo nagkakasalat sa ating mga kapatid yan ay pagkalaban din sa Diyos, yung pagkakin na yan. So ngayon, yung naapi mo, humingi ka ng kapatawaran. At yung naapi, magpatawad para tayo ay magkasundo. So tayo nagkasundo dahil yung Diyos ay nagpatawad mula Panginoon sa Kristo. Tayo, humingi naman tayo ng kapatawaran sa Diyos. Doon sa ating nagawa ng kasalanan, humingi tayo ng kapatawaran doon. Hindi lamang doon sa Diyos, kundi doon sa nagawa natin ng pagkakamali at magpatawad yun natin ng pagkakamali upang magkaroon ng pagkakasundo at kapayapaan. Yung nagawa ng pagkakamali, huwag maghiganti para hindi magkaroon ng lalong kaguluhan na paghigantihan mo yung nakagawa ng pagkakamali sa iyo. Na kung nagsisi, ikaw naman ay ayaw magpatawad, so gagantihan mo, magkakagulo lalo. Kaya tayo ay iwasan natin yung pagkakamali. Aside from that, kung tayo nagkamali, pwedeng pagtanggol ng ibang tao. Kaya wag do not do unto others wag mo gawin sa iba, ayaw mo gawin nila sa iyo. So maaaring paghigantihan ka or maaaring yung ibang tao pagtanggol itong mga inaapi mo. So ikaw rin ay ang isa pa diyan ay yung paggawa mo ng mali ay nagdudulot ng kaguluhan at ikaw ay mapapahamak diyan mula doon sa gobyerno na ginawa nga at maaaring maghiganti yung ibang tao or yung ibang tao ay ipagtanggol. So ikaw ay maaaring magservisyo o lalo lumaki ang kaguluhan laban sa gobyerno kung ikinakagagawa ng pagkakamali. At higit sa lahat, pagdating ng paghukom ay mapapahamak ka sa paghukom ng Diyos. So yun tinatawag na hustisya na para umiral ng kapayapaan dahil nga sa kung ikaw ay nagkakamali at hindi ka nagsisi agad at ikaw ay hindi nakapatawaran sana nagawa mo na pagkakasala, maring ikaw ay mapahamak, ikaw ay supilin ng gobyerno. So nagpapairal ng gobyerno ng hustisya, disiplinahin ka doon sa pamahalaan. At the same time, pwede kang yung magpairal ng hustisya yung nagawa mo na pagkakamali with the government, ikaw ay didisiplinahin ng gobyerno para na enforce para ikaw usahan at ikaw ay madisiplina. So yan yung kapahamakan na aabuti mo kung ikaw ay gumagawa ng pagkakamali kung di ka marunong magsisi. So ganyang gulo ang maaaring mangyari sa ginagawa ng isang tao nagkakamali. So ngayon kaya para hindi na dumaan pa yung hustisya para umiral ng kapayapaan enforce na yung gobyerno susupiling ka at maliban doon sa intervention ng Diyos ay tayo ay magsisi, magbalik loob at magpatawad naman yung ating kapwa-tao. Dahil kung hindi ka magsisisi at patuloy ka sa paggawa mo ng masama, ay syempre ikaw ay susupili ng gobyerno at maaaring ikaw ay kung sa panahon natin, reklamo ka syempre nung ginawa mo ng masama. So yung gobyerno iiral sa iyo na ginawa ng Diyos, susupiling ka, disiplinahin ka sa kulungan, makulong ka. So yan ang kapahamakan na iyong patutunguhan. So nagkakaroon ng kaguluhan sapagkat gumagawa ka ng krimen, sinusuppress ka sa malaking gulo na magkakaroon ng suppression, nagkakaroon ng paggawa ka ng krimen. Yung paggawa mo ng krimen, gulo. Kung gumatay ka ng tao, gulo. So ngayon, susuppress ka, kung nakipaglaban ka, maaaring magbarilan kayo, magsaksakan kayo ng pulis, o nasa gobyerno, ikaw ay hinuhuli, diba? Gulo yan. So ngayon ay
ikaw ay ikaw ay nasa kamay na ng gobyerno at nililitisin ka ron kung ikaw ay dapat parusahan doon sa loob ng kulungan. Mga ganun mga bagay. So, kaya kinakailangan, so diyan umiiral yung kapayapaan at pagkakasundo. So ngayon ay mahalaga na tayo ay magsisi at may pagkasundo sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagsisisi, pagbabago at magpatawad. Ngayon, kung dumating yung punto na ikaw ay perusahin na magdisiplina sa loob at mabigyan ng katarungan yung nagawa mo ng masama, so yun ay maaaring pagdating panahon na ikaw ay lumaya, maaaring magtanim ka pa ng galit o maaaring kayo ay magbago na nga dahil nga dinidisiplina ng kulungan at maaaring kayo ay magkasundo na. Ngayon, ang pwede rin mangyari na kayo ay siyempre apart kayo dahil nga sa nangyari. So kaya mas maganda kung nagkakaroon ng pagkakasundo sa isa at hindi nagkakaroon ng mga hidwaan at umiiral yung kapayapaan. Mas maganda nagkakaroon ng relasyon na mabuting bawat isa. Hindi yun talaga mag-iiwasan kayo dahil nga sa ikaw ay nakagawa ng krimen sa kanya kahit napanagot unless ay magkakapatawaran kayo paglabas mo ng kulungan or pagpasok mo, mga ganun mga bagay. Lalo na mabigat ang krimen na nagawa mo. So napakabigat noon. Kaya yung mga kung umabot sa punto na yun, sana magkakapatawaran yung mga taong nagawa mo ng masama. Kasi kahit nakakulong ka na, yung ibang tao, syempre hindi nakakapagpatawad dahil sa kung matindi yung krimen na ginawa mo. Pero kung medyo, yung iba naman kasi kapag magaan, napapatawad na. Yung iba naman kasi nakapagpanagot na sa loob. Yung iba naman, kapag sila'y nakulong, lalong nagpapakasama at maaaring pagbantaan ka pa paglabas ng mga ganung bagay. At maaaring di pa madisiplina sa loob. Or yung iba nadidisiplina, lumabait na. So yun, mabuting tao na. Kaya lang, may lamat na yung relasyon, hindi nakagaya na pwede kang yung ikay nakikipagkapwa na maayos. Iwala yung pakikipagkapwa mo sa nagawa mo na hindi mabuti. So yun. So kaya tayo ay ganyan tayo dapat nagpairan ng kapayapaan at pagkakasundo-sundo sa isa't isa. So wag tayo ay magbago. So ngayon ay sana ay nagabayan naman yan ng The Bible Evangelization sa iwan ng pamumuhay. At kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual. Patuloy tayong gabayan ng Banal na Santa Maria ng kanyang pagmimilagro, kaliwanagan sa ating pagbabagong ito ng The Bible Evangelization. So yun. At tayo ay may gabay sa ating pagtalima ng mabuting balita. Matigit sa lahat ay tayo ay sa makikinig tayo magtuon ng pansin at tayo ay talimain natin ito, ang mabuting balita. Higit nating dito tag-focus at ito yung nakagagabay sa atin para sa ating kaligtasan. Ngayon, kung tayo gabay ng Banal na Santa Maria at iba't ibang gabay ng ating Banal na Panginoon Diyos, yan ay maganda. Kagaya nung halimbawa tayo ay binibigay niya yung ating kahilingan na mag-umunlad tayo, bibigay sa atin yung ating mga pangangailangan, yan. May mga ganyan na tayo ay nagagabayan tayo ng Banal na Panginoon Diyos, sinadya tayo sa kapahamakan, tinutulungan tayo, mga bagay. At sila tayo ay sa ating pananampalataya, tayo ito pa rin yung kalooban ng Diyos at makapamumuhay tayo na maayos. Makikita natin sa pamumuhay na maayos at tayo ay mapasalamang buhay na pinagkaloob sa atin at sa mga bagay-bagay na yan. So yan at muli doon sa Interfaith patuloy tayong pagbukloryo ng Santa Maria ng kaliwanagan at kanubayan natin yung ating bawat mga reliyon. Tapos tayo ay upang tayo makapagpaliran ng kapayapaan, maiwasan natin yung mga kaguluhan, hindi pagkakaunawan na uwi sa karasan, digmaan. Makagabay tayo sa mga kapamahalaan na ito ay magkaroon ng kaisa at pag-uunawaan at maging strong yung kanilang pagkakaisa at hindi nagkakaroon ng digmaan yung pamahalaan, yung iba't ibang mga bansa at maging mga internal conflict sa bawat mga bansa. So tayo yung malaking bagay na ito yung maka-impluwensya doon sa bawat mga bansa sa kapayapaan, yung samahan na yan. So kagaya ngayon, ano ba digmaan sa Israel at saka sa Gaza, Hamas, yung ating interfaith unity ay magkaisa para gumabay doon. Halimbawa, yung Islam, Catholic, iba't ibang mga reliyon magkaisa para manawagan ng kapayapaan sa bansa ngayon, mga ganon, interfaith unity, para upang sa gayon ay maiwasan yung
yung pagdanak ng dugo at patayan at walang sibilyan na nadadamay. Yan. Yan mga bagay na yan sapagkat dulot ng nagkaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan upang umawi sa mga bagay na yan. So ngayon, sino yung makatutulong para yung dalawang bansa ay mahimasmasan doon sa kanilang sigalutan at sila mahikaya doon sa mapayapang pag-uusap at matigil yung kanilang sobrang patayan na nag-uurusan yung mga sibilyan. So yun, at muli yung CBCP Vatican Church ay maliwanag Santa Maria, magpayaral kayo ng kapayapaan, patuloy niyong pagbuklorin ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoong Hesus Kristo at mabuting balita. At gayon din ang The Bible Evangelicist sa mundo, patuloy niyong pagbuklod ng sangkatauhan mula mabuting balita at Panginoong Hesus Kristo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. At tayo ay patuloy na gabay na banal sa ating pagbuklod na ito. At yung mga kapamahalaan, kayo ay maliwanagan mula bansang Pilipinas, kayo ay patuloy magpayaral ng mabuting pamamahala, makatarungan at pamamahala at tugunin niyo yung karapatan ng bawat isa. At doon sa aming lokal na pamahalaan, sa Infanta Quezon, kayo ay maliwanagan ng Banal Santa Maria, at mamahala kayo patuloy ng matuwid, mabuti at tugunin niyo yung karapatan ng mamamayan. At maging doon sa lokal na PNP o kapulisan, kayo maliwanagan ay magpairal ng patas na enforcement, fair justice sa inyong panunungkulan upang sa gayon ay umiral yung kapayapaan at umiwas sa tukso na makapangkal ng mamamayan. At inyong mapairal ay ang patas ng hustisya at mabuting pamamahala. So yun, at maka-Diyos na pananaw at pagpapaibubuhay. Yan, magandang hapon. O sa pagpapairal ng patas ng hustisya, maka-Diyos na pagpapairal ng mabuting pamamahala at patas ng hustisya. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Kaya hindi naman, doon sa aming lokal na simbahan, sa parok ay mga kabayan ni Banal Santa Maria, maliwanagan kayo. Patuloy nyo mapabuklod yung mamamayan ng Infanta Quezon sa mabuting pamamahala, sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoong Jesucristo at mabuting balita. Yan, kayo ay maging matatag upang hindi kayo mahikayat ng mga mayroong hindi mabuting pananampalataya at mayroong hindi mabuting pananaw sa buong buhay nito at kayo ay maingganyo sa hindi magandang pananaw. So sana ay patuloy nyo magabayan sa pananaw ng mabuting balita, pananampalataya sa Diyos. Paano sila mamumuhay? Magandang hapon sa inyo lahat at